Kasi dati po, bato yung nilagay namin. Chances, hindi lahat makainom kasi masikip yung bato. Pero ngayon, ginawan ko siya ng paraan para ganito. Ito lang guys, oh. Dali siyang ganito. Total, ano na lang eh. Pero, yan po ating Ifan Itik Pinas guys, oh. Panoorin nyo po. Ang dami na po. Yan po lahat. Yan. Good morning. Good morning. Good morning Davao City. Good morning Mindanao. Good morning Philippines. Good morning everyone. Yan ang ating Itik Pinas. Good morning. Ang dami. Woohoo! Bakit kailangan natin mag-secure ng Ifan Itik Pinas na legit? No? Una is dapat yung pagsisimulan natin na mag-itik, pagka nasimulan mo ng maganda yung quality ng itik, ay number one, check na kaagad. No? So, maghahanap kayo ng mga legit supplier na Itik Pinas. I think dito sa sa Mindanao, dalawa lang po, no? Dalawa lang po ang nandito na nag-distribute na ng Itik Pinas dito po sa Mindanao. So, ang una po ay kami, no? Tayo po dito sa Bahaya Farm, Davao City. Yan po ang ating partner sa breeder, Nucleus Farm. Guys, mamaya papakita ko yung aming certificate to prove to you na legit po, no? Nakikita natin na certified po tayo sa DOST, certified po tayo sa BAI, at awarded po tayo na tayo po ang tawag dito, yung ating Itik Pinas po na distribute is legit na F1. Okay? So, Itik Pinas po dapat ang aking i-promote. So, dapat talaga Itik Pinas, no? Yung Itik Pinas, na klaro po na Itik Pinas po. Ang kulay po ng Itik Pinas, kung i-generalize natin, kulay brown at black. Pero itong brown na to, kung napapansin po natin, meron siyang dalawang klase. Okay? So, una, may F1 khaki. Okay? F1 khaki, ito po yung may yellow sa dibdib. Yan, F1 khaki. Meron din tayong pero ano lang, no? Meron tayong kayo manggi, no? Yung kayo manggi naman, minsan lang yun siyang lalabas, no? Pagka selected talaga yung ating mga breeder, yung pure talaga. Okay? Minsan wala na nang lumabas sa amin dito na kayo manggi. Okay, so yun. Yan po yung palatandaan na pagka very stock na gagaling po yung Itik Pinas niyo, ay dapat magkapareha yung kulay. Okay, magkapareha yung kulay. Then, ano lang, yung sa lalaki naman, yung kulay itim, no? Kulay itim. So, kung may makikita kayo nag-claim po ng Itik Pinas na minsan may puti dito or may puti dito yung patukaan niya, may puti, masasabi natin na siguro Itik Pinas din yun, pero hindi siya yung F1. Malamang F3, F2, F4, no? F4, so may F4 pa ba? Okay, so malayo na din yun sa genetic, papalapit na po yun sa kanyang inbreeding. So tandaan niyo po yan, kasi po nasasanay po tayo na pagka Itik Pinas, madali siyang sabihin Itik Pinas, pero pagka alam niyo po,
alam nyo lang yung mag-distinguish, malalaman nyo. So, doon sa mga baguhan na mag-iitik, ay dapat, kung kukuha kayo ng itik Pinas guys, dapat sa mga legit supplier, yung nagbe-breed, o kung pwede puntahan ninyo yung farm para makikita nyo yung facilities, yung puntahan nyo, para din sa after sales. So, ibig sabihin, pagka mag-engage kayo ng itik, duck industry o duck business, meron silang maibigay na tawag dyan, yung kaalaman, yung mga basic information, paano mag-alaga, feeding guide, meron yan siya. Okay. Pangalawa, yung quality ng feeds. Right? May mga quality feeds na available sa market. Pero guys, ang inopromote ko talaga na feeds is yung sari manok. Yung sari manok, kung hindi sa sari manok na nagpupursige din po na maiparami yung mga itik Pinas sa ating bansa, na hindi siya ganito karami kayong ngayong itik Pinas. Siguro nga malaking bagay po yung tawag dyan, yung naibigay na tulong ni Sari Manok sa ating industry. So, Sari Manok, kung may mga available kayong mga fish dyan, nasa sa inyo, compare nyo lang, hindi naman tayo nag-promote ng isa lang. So, for me, sa ating ginagamit ko dito is Sari Manok, no? Okay? Ano pa bang meron? So, yung pangatlo, siyempre, dapat sana pang-una yung kapital, dapat may kapital. So guys, yung pag-iitik, tuturing talaga natin na malaking investment. No, sa amin dito sa competition namin, magkano po ang halaga sa isang itik na dapat laanan mo ng kapital. Yeah? So, yon. Yan na yung tanong. Ang sagot dyan, ang investment o capital natin sa isang itik from day 1 hanggang maka-itlog, okay, kasali yung labor cost, lahat na yun, siguro nasa roughly estimate lang natin mga 550 per itik. Okay, so 550 pesos per itik yan, so malaki po yan, no? So siyempre kung mag-business ka lang ng maliit din yung return. Pero kung i-business ka lang malaki din yung return, no? So mahirap kung mag-try ka lang ng mahirap mag-try ka lang ng 100 tapos yung panahon na ilalaan mo dun, wala parang masasayang din. Pagka nagustuhan mo, talagang magustuhan mo talaga ang itik kasi hindi siya sensitive. Doon ka magdadagdag ulit, pero yung panahon na na aksaya mo, sayang. So kung business ka, gawin natin na meron siyang program. Meron ng program ng 300 first cycle, in 4 months another 300 naman. Yon, meron siyang ganon. Depende po yun sa capacity niyo ng yung capital. Meron din 500, no? 500 peso, 500 heads in 6 months. So, after pagkapangitlog, dadagdag ulit, no? Ng another 500. Meron ding kaibigan natin, shout out si Ricky Fermento, sa kanya 1,400, no? Sa Calamba, Osamis Occidental. 1,400 yung, 2,000 nga pala. 2,500 lahat yata yun. Correct me if I'm wrong, sir. Si Arnold Guerrero, Sir Arnold, former Vice Mayor sa Lambayong, nag-start po siya ng 1,000. Pero anong daw may mortality, I think mga 800 plus. So yun yung kung kanyang first cycle. Okay, sino po ba? Marami pa, si Peter Lo. Nag-start siya ng 1,000 ata yun. Alright, so marami po tayong sinuplayan na ganun po may kapasidad. Pero again, kung may kapasidad din po, dapat ay mayroon din kayong market, no?
mauna yung market talaga kung sino yung makuha ng yung buyer ng itlog, saan nyo i-dispose. Dapat may ganon. So tawag yan, mag-synchronize po. So hindi pwedeng na alaga ka ngayon tapos maghahanap ka pa ng buyer. So, mas maganda, unahin mo muna yung market. For example, kausapin mo, kaya mo bang i-supply ito? Magkano ba? Ilan ba ang kaya namin i-produce? So, yun. And dapat din po, in terms of synchronization, meron sa inyo, yung department nyo, maganda, egg production lang kayo. Isa lang po ang magbabalot dyan sa area. Dapat sana ganun eh. So, nangyari sa atin, kung sino-sino nagbalot, balot dito, ang daming balot. Kaya tuloy, hindi na-control hindi nag-sustain yung iba kasi ang market kasi pagka yung harvest time, season time, yun, maapektuhan po yung mga ganun na hindi po naka-systematic ang kanilang market. So dapat yung sa area nyo, mag-grupo kayo, mag-meeting kayo po ba kung anong dapat gawin para walang kompetensyahan. Magbalot ka, ano bang gusto mo, balot sa'yo o egg production ka lang, yun yung maganda. Yan po. So, ano pa bang meron? Yun, so kaya ako nag-vlog ngayon guys. Itong ducklings na to, makita mo, itong ducklings na to is, tingnan niyo po, 2 days old lang po yan. 2 days old pa lang select lang namin ng lalaki at saka babae po, no? Yung iba, lalaki. Ito po yung aming 2 days old. Ito po. So, nakikita niyo po, ang ganda pong tingnan, no? At madali siyang i-travel, less mortality yung mga 2 days old, no? Pero pagka 1 week na po, mahirap siyang i-travel personally sa amin kasi una siyempre mabaho na po yung ipot sa sakyan. Pangalawa, medyo hindi na siya tatagal dun sa malayo ng kahit mga 10 oras, no? Pero pag ganito, 2 days old pa lang, okay siya i-travel. Yan, tingnan niyo po ang aming F1 kayumanggi, yan po yung aming F1 kayumanggi na 1 week old. Halo na namin yung itim na lalaki. Yan po ang aming kayumanggi. Yung brown lang talaga. Meron talagang lalabas yan, no? Lumalabas po yan talaga. At tingnan niyo po ang aking guys, tingnan niyo po. Napakita ko sa inyo aking painuman. Sorry. So, tingnan niyo po. Kasi dati, tingnan niyo po. Kasi dati, bato. Ilagay namin, paki-zoom po dito. So, itaas niyo po sa camera. Kasi dati po, bato yung nilagay namin. Chances, hindi lahat makainom. Kasi masikip yung bato. Pero ngayon, ginawan ko siya ng paraan para ganito. Ito lang guys, oh. Pwede siyang ganito. Total, na lang eh. Pero, matagal siyang gawin. Ako gumawa nito guys. Tingnan niyo po. Kuha kayo ng plastic plate. Tingnan dito. Kuha kayo ng simple lang gawin to. Kuha kayo ng plastic crates. Plastic plate, yung plato na kasing laki nito sa cover ng waterer. At ibarina nyo kung may mga barina kayo dyan na yung drill, no? Yung kasyang-kasya ditong butas. Pagdikitin nyo lang po, ganito, anong sukat to? 1 inches po ang butas.
Tapos maximize nyo, dikitin nyo lang lahat-lahat na yan, no? Para po kakasya to ng 16 holes, no? 16 po na itik ng ducklings na makainom dito. So maganda siya, maganda siyang hindi ka na magkuha pa ng batok na ilagay dito. Yan po yung aking tip ngayon. Yan. At meron pa akong meron din pa akong kakaibang itik para at least mapakita ko na ngayon. Kakaibang itik po na parang ostrich, lalaki yun, itim. Mapakita ko sa inyo guys. This is 1 week old. Nasa na yun si Upaw. Zoom niyo po dito sa akin. Yan si Upaw. Tingnan niyo. Oh. Natin si Upaw. Oh, parang street siya guys, oh. Wala siyang dito. Sorry. Kailangan mong magpakita na ngayon. Ayan, tingnan niyo. Hello. Oy. Tignan nyo. Hello. Tignan nyo. Diba, oh. Wala naman siyang wala siyang pakpak, oh. Hello. Sandali. So, sandali. Oh, tignan niyo. Diba? Oh. Oh. Yeah, tignan nyo. Oh. Wala siyang pakpak, oh. Kakaiba to. Guys, meron pang isa nito. Tatlo ang paa. Tatlo ang paa. Yan. Hello. Cute, oh, cute. Wala siyang balahibo dito. Good morning. Good morning. Tingnan nyo. Malaki na to. Good morning. Sandali, sorry. Dali lang. Tignan o. Sandali, sorry. Sandali lang. Tignan nyo. Tignan, pakita mo dito. Kita mo. Pakita mo. Zoom. Zoom good. Ilapit mo. Yan o, parang kasya talaga sa screen ba? Wala na. Ito na. Okay na. Good morning. So, shout out. Zoom mo sa akin yung aking mukha. Dito, close up. Yung mukha ko lang. Shout out guys. So, lahat ng naka-avail ng ating Ipon Itik Pinas, maraming salamat po. No, sa palagi yung pagsuporta. Maraming salamat po sa pagtitiwala. No. Itong ating Itik Pinas, supposedly in Davao region lang to, no. Pero na pamahagi natin sa iba-ibang lugar. So, maraming salamat po. Yung inyong mga Itik Pinas na booking po, na book niyo, na pa-reserve. Abangan niyo po sa next week na production natin. So, yon. Palagi akong mag-update po sa inyo yung ating quality ng Itik Pinas. So, hanggang dito na lang. Dito po sa aming lugar ng Davao City. At ako po si Leo Sungkit na taga Davao. Maraming salamat po sa panonood niyo. God bless po everyone. Happy farming.